Hello sa ating mga pensioners dyan. It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Sofia. Hi, Ma'am. Sabi niya, baka meron din dito guys katulad niya. Sabi niya, tama po Ma'am. Sa akin din, di ko natanggap ang March. Bakit kaya? Now, April na. Hindi pa rin ako nakatanggap. Hindi lang ito si Madam ang may problema sa March na pensyon ha. Marami din dito, maraming mga comments dito guys na hindi rin natanggap ang kanilang March 2026 na SSS pension. Ganito yung gawin niyo mga ma'am and sir. Diba nitong pension ng April sa ating mga batch 1 pensioners ay nagkaroon po ng technical system issue si SSS. Kaya may mga ibang nakatanggap, may marami ding hindi nakatanggap. At nag-send naman dyan ng notice si SSS sa mga hindi nakatanggap no, na ating batch 1 pensioners. So ayan, nakikita nyo ngayon sa screen. And dito nga, so sabi dito ay nagkaroon sila ng technical system issue. And nilalagay din naman dito ni SSS guys na inaasahang papasok sa ang inyong pensyon bago o sa darating na April 8, 2026. So ina-assure naman dito ni SSS na papasok until April 8. No, so bukas to guys, Wednesday. Kapag po wala pa rin kayong natanggap sa April 8, no, bumisita agad kayo sa SSS para ma-check po yung records nyo. And take note lang guys, sa April 9 is holiday. So wala pong SSS sa April 9. So malamang, pag wala pa rin papasok sa inyo that date, April 10 na kayo bumisita sa SSS. Kung nung March, wala kang natanggap na pensyon mo, tapos batch 1 ka, so ngayong April, wala ka rin natanggap. So, ibig sabihin, dapat ang papasok dyan sa account mo ay doble na. Pensyon ng March 2026, tsaka pensyon ng April 2026. Pag batch 1 ka ha, kasi kung batch 2 ka, ang pensyon mo ng April, sa 16 pa naman yan. Hindi kasi natin alam guys kung kailan nag-umpisa itong technical system issue ni SSS. Kasi kung noong March, mayroon na mga pensioners na hindi naka-receive ng inyong pensyon, baka March pa lang, nag-umpisa na ito, yung issue sa system. Hindi lang na-check ni SSS dahil walang complaint sa ating mga pensioners. No, wala silang nare-receive na complaint mula sa inyo, kaya hindi rin nila na-check. Ngayong April, sa batch 1 natin, ang daming mga pensioners na nag-complain. So, nung chinek na ni SSS ang system, ay oo nga, nagkaroon ng error ang system. Nagkaroon ngayon ng issue, ng technical system issue. Kaya dun pa lang nila na-check, may problema na pala ang system ni SSS. Ang system kasi mga ma'am and sir, hindi yan perfect. Nag-e-error at nag-e-error yan. Hindi yan agad malalaman kung may problema na pala yung system hanggat walang magko-complain. Kasi ang system guys, hindi naman mag-a-alarm yan. Hindi yan magsasalita, uy, na may problema na ako, i-check nyo ako. Hindi. Hindi yan mag-a-alarm kung may problema na yan siya. Mache-check lang yan na may issue pala or may error kapag mayroong complaint na matatanggap. Ito lang guys ha, i-example ko to kasi ang dami ditong nagko-comment na ay sinasadya ng SSS yan, kasalanan ng SSS yan. Hindi ko pinagtatanggol yung SSS guys, pero doon tayo sa totoo naman, di ba? Huwag tayo masyadong overthinking. Ang system guys, nag-i-error talaga yan, hindi sila perfecto. Halimbawa ha, ako ang work ko before ay HR, sa HR ako. Of course, isa sa mga hawak ko ay compensation and benefits. Pag sinasabing compensation, ito yung sa payroll, no? Ako yung nagpa-process ng payroll ng mga employees. Pag sinasabi namang benefits, ito yung regarding sa mga government remittances katulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So ako din yung nag-aayos niya, nagpa-process ng mga yan. So let's say for example sa payroll guys. So nagpa-process ako ng payroll ng mga employees. Of course, meron kaming system na ginagamit, no? Sa dami ba naman ng employees, hindi pwedeng i-manual yan. So ngayon, during sahuran, so nakasahod na yung mga tao, pag wala akong nare-receive na complaint, of course, iisipin ko sa sarili kong walang problema ang payroll. Di ba okay ang system? Kasi wala namang complaint mula sa mga employees. Pero once na merong lalapit sa akin, Ma'am Angel, hindi po pumasok yung overtime ko. So, tsaka ko ngayon isa-check sa system. Oo nga, no, hindi pumasok yung overtime mo. Tapos maya-maya, may iba na namang employees mag-approach sa akin, Ma'am Angel, hindi pumasok yung holiday pay ko. Pero yung regular overtime ko pumasok naman. So, ita-check na naman natin sa system. So, doon ko na malalaman ngayon, hala, may error pala ang system sa payroll.
No? So, doon na ako gagawa ng adjustment. So, ganun yung system, guys. Hindi po perfect ang system. Okay? Kaya kayo mga pensioners dyan, once na meron kayong mga complaint, no? Merong problema doon sa natatanggap yung pensyon, sa amount, kung nag-iba bigla yan, bumaba ba bigla, or lumaki ba bigla. So, i-check nyo na sa SSS, guys. Kaya yan yung possible na nangyari ngayon sa SSS, guys. Hindi natin alam kailan nag-umpisa yung error ng system nila. February ba, March ba, or April? Diba? So, kung nung March yan, wala naman silang nare-receive na complaint. So, isipin nilang walang problema. Nitong April na merong mga complaint, tsaka nila na-check yun ang system na meron na parang error. No, may technical issue na pala. So, yun po sa ating mga batch 1 pensioners dyan na wala pang na-receive ngayong April, guys. So, nag-assure naman si SSS na hanggang April 8, no, hanggang bukas yan. So, hintayin nyo na lang. Sa mga pensioners naman natin na nung March ay wala rin kayong na-receive, mapa-batch 1 man yan or batch 2, antayin nyo rin hanggang April 8. Pag wala pa po, bumisita na po kayo sa SSS, guys. Alright po, SSS pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.